Ngayon, nasa new episode na naman tayo ng ating podcast. Parang ang bilis ng panahon kasi last month, ang in-interview natin mga moms. So ngayon, pa-June na, my God, Father's Day naman tayo. So ang ating spotlight natin right now is sa mga haligi naman ng tahanan. So welcome to this special episode of the Hufflepuff Girls Podcast. Ngayong Father's Day, gusto namin bigyang pansin ang mga tatay na tahimik lang sa tabi, pero grabe mag-sacrifice para sa mahal nila sa buhay. And our guest today is Mark Yui, isang digital marketing agency owner. In-invite namin siya kasi we wanted to share his values and thoughts about fatherhood, career, and entrepreneurship. Kaya tara, simulan na natin. So first of all, Mark Yui, please introduce yourself to our audience. Ayan. So, thank you, Jobel, sa pangmalakasang intro, ha. Hi, Lay. Hi, Erica. So, thank you. And, of course, do sa mga viewers nyo, hi, my name is Mark Huy. You can call me Mark. And the business that I run is a lead generation agency specialized on LinkedIn lead generation. So, paano nga ba ako nauwi dyan sa ganyang klaseng agency? Simply because, the service that I do is LinkedIn lead gen. So, nung nakita kong maraming may kailangan, doon ako napunta sa path of building a team. So, yun. And then, I've been doing this for the last 5 years. So, kumbaga, ganun yung naging timeline when I started to build the agency. Pero meron pa akong naunang 2 years of working from home bago ako mapalipat sa path of freelancing. And then I'm a dad of three kids. So the eldest is 16, magsi-16 na. Then yung susunod is 12, and then the last is 11. So medyo malalaki na. Graduate na doon sa mga Yes. alagain. Yan. That's nice. So thank you so much, Mark, for sharing that. Grabe, 7 years na din palang nun, parang nasa freelancing space ka. Tapos, nakakatuwa kasi yung mga kids mo, may mga isip na, kumbaga yan. Perfect na Yes! perfect. So, ready ka na ba sa first question natin? Oo naman, ready na ako. Okay. All right. So, sa first question natin, anong career mo bago ka maging tatay at paano ka napadpad sa freelance? Ito na makakalungkat yung mga pinagagawa ko nung bago maging tatay. Manginginom ako noon. But siguro nung kasi mag-girlfriend, boyfriend kami ni Mrs. sa, ko noon warehouse man ako sa Hmm. SM. So, I started working sa mga blue-collar jobs talaga noon. Kasi nga, high school graduate ako. So, way back, alam mo naman yung standard, di ba? So, kahit ano naman basta pwedeng trabaho, okay ako. So, hindi ako mapili. So, yun yung buhay ni Mark noon. Until Question, nung, sige, gaano go. katagal kang nasa warehouse na trabaho? Ano, mga siguro magto 2 years din. Kumbaga Hmm. in and out naman din eh. Nasubukan ko mag-car wash noon. So, Hmm. siguro hindi ko naman kakahiya rin sabihin na yung mga trabaho ko noon, I really started from the bottom. Yung mga tipong sasahod ka lang ng 200 per day. Kasi sarili ko lang naman noon I'm a happy-go-lucky person that time na parang basta may kinita, may pang-inom, andyan yung tropa, may pang-Dota that time, pwede na yun. Super simple ng life. Happy-go-lucky nga basta maitawid lang na masaya yung araw mo. Yun yung buhay ni Mark noon. Ganun yung focus ng araw-araw kong activities, di ba? Kaya at least Sige. makaka-relate tayo ngayon Mm. na Yes. Go. Paano ka napadpad sa freelancing naman? Good question. So, nag-asawa kasi ako noon or nag-start magkapamilya at the age of 24. So, medyo nauna yung landi. Di ba? Sorry na. Okay lang ba? Ano ba to? Wala bang censored na Okay lang. Okay, Wala that's tayong good. So, filter no holds dito. bar tayo dito So, nauna landi. So, 24 years old, nag-start mag-asawa. So, that time, nasa warehouse pa rin ako. Pero magkahiwalay kami ng asawa ko. Umuwi ako ng Hmm. Laguna kasi nandun yung trabaho ko siya.
nandito sa Lipa City that time. So nung Layo. and doon ako nag-decide to leave the work that I'm doing sa Santa Rosa para mag-start ng bagong buhay dito. So yun, nung unang lipat ko dito, just want to establish everything sa yung buhay namin noon. So ganun pa rin. Hanap lang ako maninaw noon. So una ko napasukan dito is nakapag-work ako ng factory worker dito somewhere Mm. sa Lipa. Para iniisip ko lang naman kasi noon, ayoko lang may marinig sa mga biyenan ko kasi doon kami tumitira sa Mm. kanila dati. 'Di ba? Nakakahiya naman eh na parang may dadagdag na nga tapos pakainin pa. Ayoko makarinig ng ganun. Take note kaya rin kasi medyo ano ako sa ganun. Um, Lumaki akong walang magulang eh. Kaya medyo special din yung invitation niyo sa akin na ano. Then, So, ah, nag-iiyakan pala tayo dito, Be. nagdala ba kayo ng tissue? Mag-iiyakan pala Baon tayo ba kayo? dito. So, ay naranasan ko yung makisama. Kaya nga nung pamilya ako, parang ayoko nang makakarinig ng mga ganito. So talaga medyo nasa stage na ako na Mm. trying to fix everything. But syempre, bata ka pa, you're still trying to figure it out eh. At least nandun na yung decision. So yun, factory worker, tapos after being a factory worker, syempre, medyo pagod na tapos mababa pa sahod. I've been eyeing to work as a call center agent. Hindi lang ako makapasa, pero hindi ko tinitigilan mag-apply. Each round of interviews na itatry ko, pag bumabagsak ako, I just always ask for feedback. Like, uh, saan ako bumagsak? Madalas, dahil matigas daw ang dila ako nun sa English. Sipin mo Mm. yun, hirap na hirap ako noon, laging utal pa pag ini-interview. So, nakalusot naman nung dito na ako nag-apply sa Lipa. So, at least kahit Mm. paano, medyo nakaluwag-luwag na ng mga panahon na yun. So, yun. Yun yung parang mga naging starting point before freelancing. Wait lang, Jabel. May gusto lang akong sabihin. Go lang. Kung ako yung nasa situation mo, Mark, ang normal reaction kasi if you keep on getting rejected is you feel so low. Oo. Ang galing na nag-ask ka ng feedback to improve. Kasi normally, di ba, normal reaction natin is mawawalan tayo ng confidence. Mm, Parang ano yung term doon? Basta mawawalan tayo ng Discourage. confidence. Yeah, madi-discourage tayong mag-try ulit. Yeah, defensiveness ay, din. quick lang din siguro. Maring nataon na may kainuman ako noon that time and nakwento ko sa kanya na lagi akong bumabagsak sa interview. Eh, nasa call center din siya noon. Parang sinabi niya lang, magtanong ka kasi bakit ka hindi nakakapasa. Which is, I think, Mm. dapat ginagawa ng karamihan. Lagi kasi tayong takot humingi ng feedback or kaya tayo natatakot humingi ng feedback is simply because we don't have the guts to accept ano ba yung ano kailangang ayusin True. sa'yo. Maraming ganun eh. Kasi dati nung ako, hindi ko pa naiintindihan yun, takot din ako. Simply because siguro ayaw kong malaman kung ano talaga yung mali sa akin. Minsan wala pa sa part natin on accepting it. But somehow, nung may nagturo nga sa akin na, mas mo. Kasi panigurado kaya hindi ka nakakapasa, may rason. So don't take it emotionally na hindi ka lang kursunada ng interviewer. O di, sabi niya, pumustura ka, kailangan mabango ka, maayos ka. Di ba? So yun yung mga Totoo. natutunan ko rin nun na parang nadala ko rin. Kaya siguro nakapasa na ako after like 5 attempts. May perks yung inom. Galing. Meron siyang Galing. nakuhang maganda sa pag-inom. Minsan True. naman talaga, pipili ka lang din ng mga kainuman mo. Ang Yun din, galing. yun I din love naman. it. Tapos, Mark, nasa BPO ka na. Paano ka napunta sa freelancing naman? Ay, maganda rin yan. So parang ang timeline ko nun, alam ng misis ko to eh. Sabi ko sa kanya, bigyan ko ng 5 taon yung sarili ko sa call center and see where it will gonna bring me. And so far naman, umabot ako ng 5 taon, natuto ng customer service and technical Nice. support. Kaso mo, here's the thing about call center nowadays. Dati kinikilala siya na, maganda sa oran dito, tapos natitrain ka.
But eventually, pag may mga binuksang mga sites sa mga probinsya, nagiging provincial rate din. So Mm. imagine niyo na transfer ako as a technical support expecting for earning more kasi nga medyo mabigat-bigat na role but somehow it's still the same as a rate ng customer service. So parang doon ko nakita na wala na in terms of skill wise, ito na yung ma-achieve ko unless I will gonna try to work on dun sa position like being a TL, manager. Pero alam naman natin yung labanan sa ganyan. Tsaka hindi lang skills ang kailangan dyan eh. Kailangan magaling ka rin talaga makisama, di ba? Dagdag mo pa yung mga marami kang hindi makakasundo pagka ganun. So, hindi ko siya nakitang path. And then one day, eto na. Nasa call ako that time. Kasi technical support, ni-raise ko yung concern dun sa TL ko. So, call kami, no? Big, yung kausap ko na yung customer, bigla akong narinig dito sa tabi ko, yung kasama ko sa cubicle, nagchichismisan. Sabi nila, hoy, yung bayaw ko, kumikita sa bahay ng almost 100K plus. Wow. Kuya-kuya-kuya lang daw. Mga tipong nakikita niya 3 oras, 4 na oras na nagtatrabaho. Take note, sabi ko, tanda ko tong moment na to eh. Hi, Mr. Customer. I just need to raise this concern again to my TL. Can I place you on hold? Inis ko talaga on hold. Sabay baba nung ano ko. Nakichika ako doon sa kabilang cubicle. So silip ako ganun, no? O yan Ako na yung yung chika. pinag-uusapan niya. See, yun yung parang umabot na ako sa timeline ng 5 years. I'm looking for what to do next. Parang nasa stage ako na I just don't want to settle for less. Given na may pamilya na eh. Ayan, tama sila eh. Customer care. Customers can wait. Doon loko eh. Doon naman pumapasok yung mga ano, yung mga naitatabi kong AHT doon sa mga kung nakapag-call center man alin sa inyong tatlo, 'di ba? May handling time 'yan. So mabilis naman ako mag-handle. Pero yung mga ganong situations, nagagamit ko yung AHT ko to post. Then yun nga, chumika na ako. Narinig ko, sabi 100K. So eto na. Habang pinakikinggan ko, nagtanong na ako no, na-curious na ako, hoy, paano ba yan? Ano ba yan? Baka naman scam yan. Kasi nga, whenever we hear opportunities to earn higher or talagang way beyond dun sa nai-imagine natin, we always try to think, baka scam yan. It's natural. Lalo na pag hindi ka sanay na makarinig na ganun. Di ba? Anong mga year to? 2017 eh, nung nag-resign ako nun sa Mm. ano eh. So medyo malayo-layo na rin nung huli Mm-mm. ko narinig yon. But sabi ko nga, hindi ako chismoso ha, but it's the best chismis na narinig ko that I can say naging part how my life, yung trajectory ng buhay ko. Kasi after hearing it na parang, ganito, ganyan. So tinapos ko na kagad yung ano, yung call. Balik ulit ako doon, chika-chika, doon ko nalaman na may mga Upwork pala noon or ano yung mga rules of doing online work. So, pinakauna ko narinig nung virtual assistant. So, ito na, Jebel, Blay, and Erica. Nung pagka-uwi ko ng bahay, ni-research ko. Yun na baliw na ako. Nahuli na ako ng mga landing page. Tapos, yun na yung parang na-target na ako ng, Mga ads. or yes, na eto kumikita, nagta-travel. So, parang ito yung lifestyle na gusto ko eh. After a week, nag-resign ako. Ang Ganun yung bilis. ano. Minsan nga sabi ko sa inyo may pagkasutil din ako or doon na nagmamatch yung sinasabi ni Lay Yung kanina, Aris. yung, Very yung Aris Napansin ka ko personality. dyan. nga po eh. Sabi niyo medyo kalmado, pero yung 1 week na resignation, parang impulsive yung May part na yun din, siguro I should agree na may mga impulsive decision making din ako na parang, mas at least alam ko dito punta, kahit hindi ko pa alam, mahala, figure out ko na lang. At least alam ko nandito yung next direction na gusto kong tahakin. So Action taker nag-resign ka. ako. And take note naman din, I appreciate my wife about it nung pinagpaalam ko sa kanya yun. Never siyang kumontra. Basta inalam niya lang, ano ba yan? Basta sinabi ko lang sa kanya, ito na yung pagkakataon natin kumita ng malaki. Kahit hindi pa niya naiintindihan, nandun yung trust level simply because I'm not just only doing it for myself. Eh. Alam naman din nila na, or alam niya na kung ano man yung gagawin ko is always directly
yung mga decision making ko is directly should be impacting yung about sa family namin. So yun. Yun yung parang naging gateway ko na after resigning. So ano ba, tatanungin ba niyo ba kung ano yung next doon? Bali ba, ano ka, nag-apply ka sa Upwork? Anong first job mo nun? Siya yung TL ko nun ang hirap kaya sa Upwork nun. Pagpapa-approve pa lang ng profile, hindi ako makapasa. Wala akong mapagtanungan nun. Take note, girls. May mga kakilala na ako. Di, syempre, kumakalat na yung chismis. Inaalam ko na ngayon kung legit to. So may mga nami-meet din ako inside the site na somehow nakakapag-part-time Upwork Mm. nun. Papaturo ako, ayaw ko turuan. Ang hirap talaga magpa-approve sa Upwork nun. Like 5 years ago, unlike ngayon. So, hindi ako pinalad doon, but somehow, dahil nga nagkakaroon na ako ng idea about doon sa role, doon sa industry, somehow nakapag-check ako sa Facebook. Doon ako na unang nakakuha ng trabaho. Mm. Yung mga Wow! job post. Oh, Galing. Group? Facebook oo, group? yung mga Facebook group. Nung nag-resign ako. Kasi nga, ang point ko noon, nag-resign ako, tapos magkano lang naman yung naitabi namin. Good for like 2 months. So hindi Mhm. ako pwede magpa-banjing-banjing nun, yung tipong magpapabebe ako na, ay, na-overwhelm ako. Ano Eh, nga katagal nag-resign nga ako eh. nag-client hunting nun? Pa, um, Research muna ako syempre. Nung Mhm. nakita ko na pwede pala akong mag-apply as a virtual assistant. So yun yung parang ginamit kong entry ko. But somehow, yung work na nakuha ko is outbound caller. Oh, nice. Mm. Kasi Similar ang din sa point, dating role. kaya kahit paano, I was able na magkaroon ng foundation sa lead generation kasi I get to learn who are the decision makers, ano yung mga roles sa B2B industries na mga kinakausap na let's say sa HR, sino dito yung mga hire people like HR directors, managers. So doon ako nagkaroon ng idea about sa mga roles ng B2B. Mhm. Then yun yung after ko nun, actually challenging pa nga yun eh. Kasi hindi naman ganun kalaki yung kita nun eh. So imaginein mo, nag-resign ako with the promise of earning like 50 to 100K. Yun napasukan ko. Nag-aabot ako sa misis ko ng like isang kinsenas, 5,000 lang. Parang Oh. Mhm. Oh. baliktad do sa kung ano yung ina-expect ko. Actually, Mhm. doon ko nga kinwestiyon sarili ko. Tama pa ba yung naging decision ko? Na parang, Mhm. syempre, ano ba yung rason ko nga nun, bakit nag-resign, kundi kumita nga ng, kasi yun naman lagi ang promise when Yes. you transition to working from home. Laging Mhm. ang bentahe dyan, number one is you get to earn this kind of amount, which is more 6 digits, more than that, or Mhm. di ba? Yeah. But yung realidad, pumasok ka doon na hindi pa pang 6 digit yung skills mo, yung confidence mo, mindset mo. Hindi pala siya ganun. Okay. Thank So, you so much, Mark, sa pag-share yeah. ng partner. May sasabihin ka pa ba? Hindi, goods na naman na yon. Baka masyado Okay. tayo mapahaba pagka. Pero yeah, thank you so much. Super na-curious lang kami doon sa part paano nag-transition into from working sa warehouse to freelancing. So ayan, talagang Mm. taking risk talaga siya. And And pagiging siguro if I impulsive may minsan. add, Sure. yes, Sige. nakakatulong din. But if I may add talaga, para doon sa mga viewers din so they can get value on it, na pag alam mo naman sa sarili mo na may potential ka, never settle for less. Ramdam naman natin yun eh, kasi ikaw nakakakilala sa sarili mo eh. Nalulungkot kasi ako whenever I hear people na alam niya sa sarili niya magaling siya pero takot siyang to explore. So, Oo. ngayon, hindi mo nasusubukan, nako-contain ka eh. Hindi mo nakikita hanggang saan ba talaga yung potential na yan. So, I hope makatulong din dun sa kung sino man yung mga makakarinig ng interview natin today. Di ba? Actually, nakaka-relate din ako dyan sa part na yan. Kasi ako, alam ko sa sarili kong magaling ako. Pero dahil nga, introvert ako, tas mahiyain, na talagang, nandun lang ako sa comfort zone ko in the past 2 years. Eh, luckily, nung na-meet ko sila Lee at Erica, they helped me na go out pa more outside of my comfort zone. Ngayon, ang dami kong nagagawa na hindi ko kayang gawin before. Sa Di ba? tulong din talaga nila. And Yes.
yung lagi naman tayo we start with hindi mo pa naman din talaga alam eh. As long as nandun na yung decision, everything else will gonna follow naman and you'll definitely gonna figure it out. True. I love it. For sure, maraming natutunan agad sa first question pa lang yung mga Mal- viewers natin. Nasa ano pa lang Ayan. tayo, surface level pa lang. Yes, first pa lang yan. So, sa next question na tayo. So, ito na. Ano ang nagbago nung naging tatay ka na sa buhay, sa career mo, and sa priorities? Ay, ito. Talagang, ito, it will gonna hit home in me and I hope maging inspirasyon din siya sa iba. Nung nag-start naman talaga ako magpamilya, wala pa akong direction. But this nga, uh, nandun na yung decision to fix myself. Hindi ko pa lang din talaga alam kasi nga, na-share ko naman din yung history ko na lumaki ako walang magulang. So walang reference eh. How to be ano yung reference ko para masabi kong I can be a good father, good husband, 'di ba? Eh syempre, ang makikita ko lang kung ano yung nasa paligid ko. Iba rin kasi yung kapag may magulang ka eh. So yun naging Question starting pa point ko lang. no. Sino Yeah. nagpalaki sa'yo? Iniwan ako nun sa lola ko. And then after mamatay ng lola ko, doon na kami nakisama sa mga tita ko. So marami akong natirahan noon eh. Mandaluyong, Cavite. So literal na ano ko noon, NPA, no permanent Mm, address. lipat-lipat talaga. Oo, yun. So pero on the other side of the story, thankful pa rin naman ako. Parang ngayon lang nagme-make sense sa akin. Bakit ko pala siya dinaanan? So at least natuto akong I met a lot of people. So kahit paano doon ko pala masabi na doon ko na-develop yung people skills ko. Diba? Parang dati nagre-rebelde ako eh. Bakit nangyayari sa akin to? Ba't ganito yung buhay ko? Yun din yung pinagdaanan ko noon when teenager days ko. So yun, going back sa pagiging tatay naman, nung pinanganak yung panganay ko noon nga, tapos malayo ako sa asawa ko noon, dahil nga lipat to Santa Rosa, Laguna. Doon na ako parang nag-isip na magpapamilya ako pero magkalayo kami. Parang may potential na magaya to dun sa buhay ko nun eh. So, it always boils down dun sa question na yung ano bang buhay yung gusto kong iparana sa kanila? Or ano yung buhay na gusto kong ibigay sa kanila? Ganito ba? Yung tipong weekends lang ako uuwi, baka hindi ako makilala ng anak ko. So, it starts from there. And then eventually, sabi ko nga, pag nandun na yung desisyon, kahit wala pa yung sagot, eventually nagle-layout naman yung mga path eh. Hindi man siya minsan mabilis, minsan naman makakatsamba ka talaga na, ay, medyo nakaakyat na ako ng next level. But yun lagi yung parang nagiging Northern Star ko nung pinanganak yung panganay ko na, ay, kailangan ko na mag-ayos. Pero hindi naman din ako ganun kabilis na umayos. At least nandun nga yung decision. Kaya nga, napaka-importante nung para sa mga halimbawa papasok ka sa pagpapamilya is yung decision making din. Na kapag nandun na, wala nang atrasan. Kasi nga, pag pumasok ka sa pagpapamilya, hindi na lang sarili mo eh. So yung dating happy-go-lucky na Mark, kahit paano, nag-iniisip niya na rin yung kanan ng iba. So yun din yung na-develop ko nung naging tatay na ako. Na parang doon ko na pagtanto na, ay hindi ko na pala pwedeng sarili ko lang yung iniisip ko. So yun. Ang ganda. Totoo yan. Kailangan talagang i-consider mo na yung other people, especially yung pamilya mo na, sa lahat ng bagay na gagawin mo in life. So, ay, ang ganda. Gusto ko yung part na yan. So, thank you so much, Mark, for sharing that. Yeah, yeah, And for thank you. our third question, kung may mommy hacks sa social media, ano naman yung version ng daddy hacks when it comes to parenting or household? Okay. So ito nung nakalipat na kasi kami ng mga bata, talagang gusto ko na gumagawa sila ng gawaing bahay. Yun yung isa sa mga kinalakihan ko and I think both the three of you will gonna agree na lamang or advantage mo rin na marunong kay yung mga gawaing bahay,
foundation yan eh. Kasi diyan ka matututo na kumilos ng pagkukusa. So, yung mga bata, ganyan ko tinitrain na ano. And then sa papamilya naman din, ang ano ko lang talaga sa kanila is, eto dahil nga wala akong reference, so tinitingnan ko yung mga taong may maayos na buhay. Yung patterns nila, or even celebrities that are kino-consider na okay na tatay to, okay na asawa. So, nung nakita ko yun, trinay ko lang i-emulate. Para kasing ang point ko doon, the best way that I can teach the kids is to be a role model for them. Kasi mahirap yung kukuda ka lang na, hoy, ganito, ganyan, magsipag ka, yung mga ganyan. Or, di ba, ayusin mo ang buhay mo, pero ikaw mismo, hindi nakikita nila, Totoo. pahila-hilata ka lang. Kasi yun yung parang as a parent, yun yung lagi mong tinitingnan eh. Sino si nanay mo, sino si tatay mo, di ba? So parang yun lang din yung naging guide ko Ang para ganda. paano ko inaayos yung pagiging tatay ko. Totoo. Curious ako, ilang taon mo sila tinuruan ng first household chore nila? As early as 6 years old, gusto ko nga Mm. natututo na sila kasi lagi kong kinukwento sa kanila yung buhay ko noon na like, ang lola ko noon, 6 years old, dinadala na ako sa palengke. Tapos, ang training ko sa lola ko noon way back, bibigyan niya ako ng isang listahan ng mga Mhm. bibilihin. Pupunta ako ng palengke, ipapakita ko lang yun doon sa mga suki niya. Ang cute. Tapos, bibigay na ng suki yung mga order, magkano bayad, kunin sukle. So, doon ako natuto yung mga pasikot-sikot sa palengke noon eh. So, parang kung ano yung mga naging foundation ko of learning yung mga household chores or yung mga tinuturo sa akin ng mga lola ko noon, mga tito ko. Ganon din yung mga idina-download ko dun sa tatlong bata. Kasi sabi ko nga darating yung araw na pwede kayong umalis sa poder namin. So at least I'll be confident enough to think na na-prepare ko to dun sa pag lumabas na siya dun or when the three of them start to explore life. Dadating at dadating kasi it's inevitable eh. So might as well i-prepare ko na lang sila para yung peace of mind or kampante ako na thinking na kahit wala sila sa tabi ko, by the time that time comes, na-prepare ko sila, na pipili sila ng tamang taong sama nila, aayusin nila yung buhay nila. Kasi, shinare ko na naman sa kanila kung, or I'm always telling them stories na kapag hindi nyo inayos buhay nyo, ganito yung pwedeng mangyari. Kasi kinukwento ko sa kanila yung buhay ko eh. So yun. Mm. Ang ganda. Talaga ano siya, important sa mga kids na aware sila agad sa mga paunti-unting life skills na para along the way, nadadala nila yung hanggang paglaki. So, ayan, Mark, thank you Mm-mm. so much for sharing yung answers mo sa first batch ng ating questions. Ngayon, it's Lay's turn to ask you the question. So, sa'yo Ay, na, thank you, Lay, ang Jebel ha. microphone. Thank you Okay, okay. din. One down. Two more to go. Yes. Before we start, Mark, gusto ko munang i-honor yung sinabi mo last na tuturuan yung mga anak ng gawaing bahay. Kasi totoo yan. Sa aming magkakapatid, ako yung pinakamalakas yung loob. Kasi ako din yung napugpog ng gawaing bahay. Mm-mm. Mm-mm. Tapos una kong sideline nung bata ako, maging labandera. Naging labandera ako ng mga Di tita ba? ko. Yes. Oo. So, yung doon ko first naranasan magkaroon ng sarili kong pera. So, parang doon pumasok sa akin na, pwede mo palang gamitin kung anong existing skills to live. Para So, lang may-make sense yeah. pag medyo nagkaisip-isip ka na parang, kaya ko pala siya pinagdaanan o kaya pala ito yung naging training ko. Yes. Yun, sana lang in-explain yun ng parents ko kung ba't nila pinapagawa, no? Para hindi, hindi ako nagtatampo. Kasi feeling ko Take important note, yung ganyan. explanation. Minsan kasi ito way back, mga old school parents, ito yung napapansin ko na na pag-usapan namin ng misis ko na kailangan ma-break namin eh. Pasintabi na rin po doon sa mga, at least di ba bumubusina tayo, kulang sila sa explanation. Pag sinabing bawal or hindi, walang kasunod. Yes. Why? So tayo ngayon, we're trying to figure out everything na bakit.
or minsan minamasama natin to the point na kahit may gusto kang ipagpaalam, nagse-self-reject ka na ayoko na, hindi naman din ako Yes. papayagan. Mm. Yes. Di ba? Pero Yeah. with the kids, whenever I say no or pag, halimbawa, yung panganay ko, may nanliligaw na, babae kasi eh. So, Mm-hmm. ina-explain ko kung bakit hindi pwede. Hindi ko lang sinabing, ay, hindi pwede. Naiintindihan nila. Kasi nga, yun yung kulang sa atin noon na parang kung nasasabi nyo, edi at least naiintindihan namin bakit pala hindi dapat ganito. Yes. Kulang kasi sa clear communication noon eh. Agree, agree. Naalala ko dati iniyakan ko yung kasi gusto-gusto ko sumama sa field trip. Grade 2 ako nun. Yung Mm. kuya ko, kaya dati man-hater ako nung bata ako. Galit na galit ako sa kuya ko kasi lahat pwede sa kanya, ako bawal. Ang dahilan nila kasi babae ako. So hindi siya mag-make sense sa akin. Parang, Di ba? So anong nagkakaroon tuloy ng stereotype na priority ba pag lalaki, ang babae hindi. So it gives mm, you or it leaves a lot of mm. questions in your mind. Bakit hindi pwede? Yes, yes. So, ang kasundo ko lang growing up, yung daddy ko, kasi si papa, masipag siya mag-explain. Yung mama ko, hindi. Hindi siya mahilig mag-explain. Kaya lagi kami nagka-clash. Kasi mahilig ako sumagot eh. Bata pa lang ako. Pag wala akong nakitang, pag hindi ko maintindihan, kasi nakikinig naman ako pag in-explain sa akin. Pero pag di sa akin in-explain, nagagalit ako. Kasi parang sa akin, bakit ko susundin yung blind direction na binibigay mo sa akin? Kasi parang for me, blind loyalty yun eh. Na hindi mo Mm. sa akin i-map out, bakit ko gagawin to? Tsaka So, take note, pag bata yeah. ka, you don't have this wide or hindi pa ganun ka-open yung isip mo to absorb things. Basta kung ano Mm. lang yung sinabi sa'yo, Yes. Mm. yun Napansin ko lang. yan sa mga pamangkin kong lahat pa sila lalaki, mga bata. Nakikinig sila talaga pag in-explain mo bakit ganito ganyan. Pero Mm. kapag sinabi mo lang yung kung ano yung dapat nilang gawin, hindi sila nakikinig. Especially yung mga lalaki, so ang haharot, mga matitigas yung ulo. Hindi kagaya ng girls na kahit paano mas nakikinig. Medyo Pero pino pa nga ang yes, pagbabae. sabi ni mama, bakit pag sa'yo nakikinig yung mga pamangkin mo, bakit sa amin hindi masyado? Tapos sabi ko sa kanya, it's about how you explain and position na bakit ba gagawin nila to? Anong benefit nun for them? Or ano yung dapat nilang iwasan? Bakit mo yan pinapagawa? So, Tinatuto ka na. Parang hmm, nire-reverse mo lang how the way you've learned communicate as an adult or as a parent. Kasi yes. nga kung dati, pinagbabawalan tayo or they are always telling, wag to, wag ganyan, pero walang rason. But somehow, ikaw, you were able to communicate everything na, oh, hindi pwede yan kasi baka mamaya pag Mm. na-aksidente ka, then you sell the situation like, syempre, pag Mm. na-aksidente ka, paano tayo? Yung ganyan. So, mas nagkakaroon sila ng clear visualization of what are the things that can happen pag Mhm. eto pa rin yung ginawa. Yes, agree, agree. Sobrang, kaya nga dun ko nasabi na 'di ba, ang naiinis ako pag sinasabi ng matatanda before, maintindihan mo pag matanda ka na, hindi nga nilang ina-explain. Paano ko maintindihan? Hindi mo nga ina-explain. So, Yan yung mga yeah, tinatandaang paniniwala na parang pwede mo naman nang ipaliwanag as early as now. oh. So, yeah, so nire-reverse ko ngayon sa mga pamangkin ko. Nila, so ibig sabihin, it doesn't come with age. It's more on paano mo ipapaintindi. Mismo. O, kalma ka lang ha. Girls, ate sila eh. Medyo Medyo na ano natatakot siya, ang daw namin. nakaka-relate siya eh. Nakaka-relate siya dun sa part na yun eh. So yun, Yeah. yun yung I think as a parent, um, if there's one thing that they should be developing then, it's the way how they communicate with their Mhm. kids. Napaka-importante niya. Iba na tayo ngayon, hindi na ubra yung dati na, and this is what something that I believe, hindi na pwede yung dating dadaanin ka sa sigaw. Oo, hindi na. Hindi na natatakot yung mga bata And hindi ko ngayon. siya nakikitang magandang way din. Kasi hindi lahat ng bata or uh, adulting stage na abot na yun. And pag pinalaki mo rin sila ng mga ganong sigaw, natadala rin nila yun. Kasi Mhm. yun yung nagiging standard nila. Ito yung normal ko eh.
So Mhm. pag yan, nagkaroon ng pamilya or somehow pinili nila yung path ng pagpapamilya, bumuo sila ng kanila. So yung madadala niya yan. Pagalitan niya rin yung bata without further explaining, sisigawan, hanggang sa nanonormalize. Those are the things na parang ayokong dalin. Mhm. Kasi nga namulat na tayo sa ganun eh. Ang galing. Kasi totoo yung sinabi nila na it ends with us. Yung Yes. generational struggles na ngayon lang natin binabreak. Pipili ka lang din ano yung gusto mong dalin kasi meron naman ding magagandang values na Yes. matututunan ka from our parents. Siguro lang hindi natin sila masisisi na they didn't learn how to communicate it well. Mm. Mhm. So tayo, parang pili na lang tayo alin dito yung gusto mong mapuputol na and then ano yung pwede nating dalin para may pamana or mai-download din natin sa mga anak natin kasi sila rin naman yung magiging future generations natin. Na-miss ko tuloy yung daddy ko. Kasi yung daddy ko, lagi niyang sinasabi yung mga ganyan lines nung high school ako. Kasi nung nag-college ako, nag-mature na ako. So, hindi niya na kailangan i-remind sa akin yan. O, di ba? So, Sana, mukhang magaling talaga makipag-communicate si AirPods mo. yeah, kaya Di kami ba? magkasundo. Kasi pareho kaming madaldal. Bali, Okay. yung first question ko, Mark. Ano yung hindi sinasabi usually ng mga tatay na gusto nyo sana ma-experience? Yung, in short, things that fathers want but don't say at all. Okay. Medyo iba kasi yung sa akin eh. Na masasabi ko when I started to pursue yung personal development din. Excuse. Kasi nga, isang nakikita ko na in order to for me to be able to be a good father for the kids is I have to start improving myself. So, dumating na ako sa part na hindi ko na wala akong situation, scenarios na kung saan meron pa akong itinatago sa mga bata. Alam nila kung ano yung gusto ko. Doon ko nga na-develop yung clear communication. So, para hindi rin nila na-feel yung like halimbawa pag may binibili akong laruan tapos sila hindi ko sila maibili. Sabi ko saka na pagka magtrabaho kayo, bili niyo yung gusto niyo. Kumbaga hindi lahat naka-oo sa kanila. So alam mo yon hindi ko para at least walang barrier na pag gusto ko mag-inom, alam nila, 'di ba? Kasi I think doon nga laging papasok yung na-practice namin na to communicate. I don't see them na kahit bata ka, hindi usap sa iyo ng tama or kung ano man yung gusto kong sabihin sa iyo, iparating sa iyo. Usap tayo. Minsan inuupuan namin. Pag may kailangan akong kausapin, maalin sa tatlo, we sit down and talk. Binago ko yung mga nakalakihan ko noon na sigawan or kapagalitan, palo. Hindi nakatikim ng palo sa akin yung mga yan kasi kinukwento ko sa kanila. Um, ako kumakain ako ng garote sa mga kain ko nun. So that's something na parang unnecessary naman eh. Baka kako madaan natin sa usap. Kasi nga, naranasan ko nun eh. Pagkatapos ng palo sa akin, wala naman eh. Ganun pa rin ako eh. Sino ba sa inyo mga laki sa palo? Sige, way back talagang pwede pa parang ang way ng pagdidisiplina talaga is palo eh. Yes. Without further explanation. Di ba? Yeah, lagi ako pinapalo ng mama ko, sumasagot pa din ako. Exactly. Kasi nga wala namang hindi mo naiintindihan. But somehow, kahit di mo paluin, pero paintindi mo bakit malito, bakit hindi mo dapat ginagawa to, mas mataas yung chance na hindi nila inuulit. Kasi they tend to understand now the reason behind it. Mhm. Kaya Mhm. based dun sa question mo, if may mga halimbawa, gusto kong iparating, sabihin, or ipakita sa kanila na hindi ko nagagawa, uh, that's something na na-develop ko to be authentic as much as I can sa harap nila. Kasi nga, babalik tayo dun sa sinabi ko sa inyo kanina eh. I'm trying to be a role model for the kids eh. Kasi ito dagdag ko na rin. Bakit? Para dun sa lalaki, at least yung bunso kong lalaki, kung makikita niya how the way I handle the family.
magkakaroon ngayon siya ng reference para pagka nagkaroon siya ng sariling kanya, mare-remind siya na, oh, nung bata kami, ganito ginagawa ng tatay ko. Di ba? In terms naman dun sa dalawang babae, syempre, hindi ko control pag umibig na yung mga yan eh. Oh, makaka-relate kayo dyan. So, di ba, hindi mo hawak ang puso niyan. But at least, kung ako yung magseset ng standard sa kanila na dapat ganito yung klase ng lalaki na pinipili nyo, or somehow mas higit pa dyan, at least for sure mapupunta sila dun, or they can make the right decision of choosing the partner that they'll be with. Yun yung mga parang hindi ko na control yung pagpili nila, but at least somehow may reference sila. Natutunan ko lang din naman sa iba yan. So I'm still trying to learn from it. But somehow yun siya, Lay. Oh, sobrang impactful ng mga sinasabi mo. The wisdom is giving. Ito ang ako masabi. So, yeah, thank you, Mark. Then sa second question natin is, since sabi mo nga na nako-communicate siya, so wala kang gusto na hindi Wala na ako tinatago sa kanila eh. Yes. yeah. I'm trying to be authentic and genuine as much as I can sa kanila. Kasi nga, ako yung tatay nila eh. Yeah. Gusto ko rin maging ako yung safe space nila by the time na, kasi dadating naman yung time na when we're trying to figure out life, susubukin ka ng mga challenge. May times na hindi mo alam kung sino yung tatakbuhan eh. Mm-hmm. For sure, naranasan nyo yung tatlo. Even me, growing up without a parent. So parang gusto kong magkaroon ng standard na kapag di mo na kaya or somehow hirap kang i-figure out yung mga bagay-bagay, I want you to feel na walang gap, walang harang between you and me. Mm-hmm. Pwede kang lumapit, usap tayo, you need advice, talk to me. So yun yung mga gaps na I'm trying to develop. Oh, yes. Yeah, I always communicate with the kids. Yeah, yung daughter mo na panganay, I believe hahanapin niya yan sa future partner niya. Let's hope so. Yun naman Yeah. talaga yung goal. Yeah, hanapin niya yan. So, kasi na-experience ko yan eh, yung mga potential partners ko before hinahanap ko yun kasi hindi ko makita. So, parang feeling ko ang hina nila sa paningin ko na, gosh, you can't Kasi communicate well. based on how you're telling me, si Airpods may naging role model mo, the way Mm. you look up to him. So, yan yung sinasabi ko nga, standards na pwedeng ipakita ng tatay. Kasi kung halimbawa, manginginom ka, babaero ka, nananakit ka ng asawa, kinalakihan ng anak mo yan. Nagiging normal sa kanya, thinking niya, pag nakahanap siya ng ganong partner, okay lang yan kasi yan din yung nakikita kong ginagawa ng tatay ko eh. Yeah, familiarity. Exactly. Diba? Unless yung batang yon lumaki siya, nag-decide siya na ayoko ng ganyan. Kaso hindi nga minsan ganun eh. Yeah. Nanonormalize ng bata. Like, eto I grew up in a streets dun sa Cavite na yung bata, nakikita niya nagda-drugs yung magulang niya sa harap. Oh. So, nagmumukhang normal sa kanya. So, ngayon siya, paglaki niya, thinking niya, ay ganyan din yung mga magulang ko eh. Naging ganun din siya. Oh. So, di ba, parang kaya nga tayo, though kayo naman wala pa dun sa part na yun, but I hope yung mga listeners natin na parents or nasa stage na of being a parent, please maging gabay sana nila na bakit importante to really grow your self, pati grow as a person. Kasi nga, kayo lagi yung ilo-look up ng mga anak nyo eh. Kayo yung magiging reference nila, standards nila, yun. Yes, super totoo. Kaya nga growing up, kasi 'di ba pag bata ka, wala ka pang experience and you're still figuring Yun. out sino yung mga taong parang may magandang image sa wala. And most of the time, na-track ko 'to, most of the time, the people I used to look up to when I became an adult they are not that amazing at all. They just look amazing at the moment because I lack the experience and the courage. Yun. So, yeah. So, kung ano talagang pinapakita ng adult sa bata, yun talaga yung isipin niyang role Tunay. model.
Kasi mas Tunay naman. matanda. Sobrang ganda nung sinabi mo, Mark. Bale dito, this is a general question generic question Yeah. siya. Mayroon Oo. bang ginagawa yung mga tatay na hindi masyado napapansin, pero actually importante sa inyo? Like malaking bagay, pero underappreciated. Okay. Ito siguro, if i-reframe natin siya, pag naging tatay ka kasi, mas maganda, bawasan mo na yung expectation kasi you are expected to do your role. Kasi yun yung isang na-realize ko. Kapag kasi tinuos mo lahat ng kilos mo as a tatay, like trabaho ka, tapos ganito, ganyan, tutusin mo lahat eh. Unlike, pag in-embrace mo na yung role mo as a father, expect mo na talagang hindi lahat makikita sa'yo. Pero, ang maganda naman dyan, just stay true on what you're doing. Eventually, people will gonna realize it eh. Maglalabas naman yan. Halimbawa, kung makikita nila mapalaki mo ng ayos yung anak mo, then dadating yung time na ma-appreciate nila yung ginawa mo. Pero kapag ka kasi we have this kind of mindset na, halimbawa, kahit hindi na lang din sa pagiging tatay, basta pag may ginawa ka and then you're always expecting something in return, pension or whatever it is, um, hindi ka magkakaroon ng contentment, ganon. You're always looking for something in return sa everything na gagawin mo. Yun yung para sa akin, Leigha. Kaya sana makatulong din doon sa mga fathers natin na nakikinig ngayon na kung tatay ka, gawin mo lang. Alam mo na naman yung responsibility mo as a father. Kasi eto, sabihin natin, lahat ng gagawin mo ngayon, you're always waiting for recognition or appreciation. Paano kung walang dumating? Agree. Super, So, hindi mo na gugustuhin yung role mo as a father because you're not getting the recognition. Diba? yeah. Gusto ko yung sinabi mo dito kasi may mga, sorry sa mga daddy na tatamaan, bato-bato sa langit, tamaan, wag magalit. May mga tatay na medyo ano sila, emotional when they feel underappreciated. Pero gusto ko yung sinabi mo na may times na hindi pa nila ma-appreciate ngayon, pero in the future, they will. Kasi makikita nila lahat ng ginawa mo for them. Ang mga bata kasi, if I may add, practice ko na sila be grateful as a very young at a very young age. So, pag halimbawa pinagluto sila ng mama nila, they always say thank you. Minsan pag trinit ko sila, they always say thank you. So, depende rin dun sa how you will gonna train the kids din eh. Or ano yung isa-set yung values inside the family. So Mhm. kaya ako siguro, I don't feel yung lacking sa part na yan simply because they are appreciating yung ginagawa ko. So Mhm. parang naset ko na ng ganun. But somehow it has to start with the father then or the mother. Kasi talagang sila yung nagiging ano eh, direction ng where the family is heading eh. Mhm. Thank you, Mark. Sobrang, Na-enjoy nyo naman so far. yeah, like, Tataas alam, lalo ang standard nyo niyan sa lalaki yeah, after this. Dahil mahirapan na Erika, talaga kami. Well, si, okay lang sa akin yon. Sabi ko nga sa mga anak ko, it's normal for you to have a standard. Kasi choice mo eh. Ikaw, mhm. ikaw ang pipili eh. Yes, actually, ang tagal na naming single ni Jabel. Siguro nga dahil mataas yung standard. Si Jabel parang 3 years na, Jabel. 2-4 Okay lang yan. actually. Or ako 8. Dadating din yung tamang ano. At least 'di ba, hindi minamadali. Yes. So, kaya Yes. kung Yeah. at least nababalidate ko sa inyo na if you're having standard, that's normal. Yeah. Kaysa naman wala kang standard tapos after mo pasukin yung buhay na pamilya, then like you're now suffering, 'di ba? Pagsisihan mo rin eh. At least Yeah. ikaw yung nasunod na. Yes. And you can learn from other people's mistake. Mag-social media ka lang, makikita mo na lahat ng pagkakamali ng tao. One of the best skill that even a father should learn, something na natutunan ko rin, kahit siguro not as a father, learn from other
people's mistake or learn from other people's life. Kadalasan Mm. kasi, nakita na natin nangyari sa iba, hindi tayo pa rin kumbaga hindi natin pinupulot yung lesson na yun until mangyayari sa atin ng actual na it should have been prevented kung kinuha mo na yung lesson from the others eh. Yes. Ganon din kasi ako, Lay. Sabi Mhm. ko nga yung personal development ko, hindi naman to matik umusbong. Tiningnan ko lang yung mga taong, the people that I'm looking up to. Tapos, tiningnan ko ano ba yung mga okay sa kanila na pwede kong kopyahin. Ano yung hindi, para at least hindi ko gagayahin. Yan, Yeah, ganun siya. feeling ko nagkabukol na si Jebel dun sa sinabi mo kasi tinamaan siya ng Siya bomb. talaga yun. Hindi talaga siya Experimental kasi ako mga be. hindi siya alimbawa, sinabihan na namin siya na hindi yan mag-work kasi ganito gagawin niya. Tapos hindi mag-work. Okay, at least naranasan niya. Hindi siya nakikinig. Yes. Okay, sa part naman ni Jebet, I think that's fine. Kasi nga, siya naman at least, she tried kung hanggang saan yung kaya niya. Para Yes. if things didn't work out, walang regrets of what ifs na, ay, hindi ko nabigay yung best ko or ay, hindi ko nagawa to. Agree naman. Para at least hindi you don't feel na parang bakit nangyari yon. Yung mga ganon. Pero Mm. syempre, next time, Jebel, be much more wiser. Habang Yes di po. ba, natututo ka na doon pag ganun eh. So, definitely be wiser on making decisions na, di ba? Yung mga ganun. Yeah. Yes po. Lalo na doon sa mga bagay na obvious. Ayun, yun. So, natututo na naman tayo kung dati we tend to ignore things but somehow, dahil napagdaanan mo na siya tapos mareremind ka, dati pinabayaan ko lang or hindi ko pinansin to but this time, you're gonna be more alert. So, mas matalas ka na ngayon. So, sabi ko nga, lahat naman ng mga pagsubok na pinagdaanan natin, if we will gonna see it on a positive perspective, ano lang talaga siya, learnings din Mhm. Yes, to learn. get you better next time. Para mas mag-improve ka sa mga susunod. Ang hirap kasi pag ano ka eh, pag you're learning through experience type of Yeah. person. Kasi mahirap when it comes to people. Kaya sabi ko nga, isa sa pinaka hindi madaling gawin is to deal with people because you'll be dealing with emotions, iba-ibang pag-iisip ng tao. So marami ka naman talaga matututunan kahit sa relasyon, di ba? Yan. Sa pagpili ng magiging partner, everything. So tama naman, just set standard. Hindi naman masama yun. At kung pumapalpak man, at least nare-reframe mo yung or nare-recalibrate nyo yung standard mo. Na Yeah. parang kung dati thinking mo lang, gusto ko mapera. Pero dahil nga nakatsyempo ka ng mapera pero sama naman ng ugali. So nare-recalibrate mo, gusto ko ng mapera na ganito. Di ba? Yes, And yes. take note naman, walang masama pumili ng maayos na lalaki in terms of financial. Walang Mhm. masama doon. Kasi para sa akin, yun nga rin ang inaano ko sa mga bata eh. Na pili kayo ng maayos-ayos. At least, hindi nyo na pag pumasok kayo sa pagpapamilya, medyo na-save nyo na yung figuring out about do sa part ng financial stage, di ba? So, yung mga ganong bagay. Yeah. I believe maganda nga din na before you settle down or before you decide to marry someone. Kasi yung iba kasi nag-hyper-focus na agad sa isang tao. So for me, it's also good na before committing to someone, mag-explore ka muna. Makipag-date ka sa maraming tao. Hindi naman sabay-sabay, pero more on like to get to know ano ba yung negotiable sa'yo at hindi negotiable. Kasi baka Yes. mamaya, mag-settle ka, tapos hindi mo alam, ayaw mo pala nun. Pero nandun ka na. So, wala ka nang back out. Ako, ito, Back if out. I may add a story, ito real story to between me and my wife nung panahon na mag girlfriend-boyfriend kami. So mag-jowa days namin noon. Sobrang honest ko sa kanya. Kasi Mhm. siguro ganun nga ako ever since. I'm very straightforward. Na minsan hindi ko alam yung nasasabi ko nakakasakit na pala ng damdamin. Imaginein mo, hindi makakalimutan ng asawa ko to kahit pag nagkita, kahit nagkakwentuhan, masasabi niya to. Na parang nung nagsisimula kami,
nasabi ko talaga sa kanya na ano, hindi pa kita mahal, pero gusto kita. Eh, hindi ako marunong makipag-usap nun. I don't know how to communicate. Yan, core memory. Shit, pag mga minsan, lagi brought up yan. Dati nga, hindi mo ako mahal. Pero ang point ko nun is, hindi naman kasi automatic nandun ka na kagad sa stage na gano'n. Pero sabi ko sana nga nasabi ko sa kanya noon na hindi pa kita mahal, pero nakikita ko naman hindi ka mahirap mahalin. Na parang let's try to keep things slow until kasi yung nakikita ko noon, pag nagjowa-jowa, sasabihin mahal kita kagad kahit bago-bago pa lang. Tapos pag sinubok na kayo ng mga life challenge, relationship challenge, and then doon ngayon masusubok yung sinasabi niyo kung gaano niyo Oo. kamahal Yes. di ba? Kasi lagi sasabihin pag yung mga sa masarapan lang or let's say yung mga good things lang na nangyayari sa buhay. But how about the challenge kapag nandyan na yung bagyo? Doon Mm. kasi mas nasusubok yun. So doon namin dinevelop yun. Hindi lang ako marunong makipag-communicate that time. Mm. Na parang sobrang taklesa ko lang without even thinking how would that person feel if they hear Mm-mm. it or kung maririnig niya, no? So medyo yun yung mga inayos ko nun. Mas prefer ko yun, having dated a lot of men in the past, mas gusto ko yung upfront. Kasi, imagine mo, yung papa ko kasi pinalaki niya ako, sabi niya sa akin, you know, anak, men will say anything to get what they want. Yun. Everything that you want to hear, sasabihin nila yan at hindi mo alam kung ano yung totoo sa hindi. So, you have to be very careful. Kaya, mas na-appreciate ko yung mga lalaking walang filter kesa yung lahat magaganda sinasabi nila. Doon ako nagkaka-doubt. Pag lahat na lang positive, lahat na lang I love you, meron siyang kailangan. Oh, di ba? Or parang it becomes like mas kaduda-duda pagka ganun eh. Yes. So ako talaga naging upfront lang ako sa kanya. Pero sabi ko naman, tingnan natin where it will gonna lead us. So tingnan mo naman, almost 16 years of marriage na, di ba? Who would have thought na yung Mm. sabi ko nga sa kanya, maring di man kita mahal nun, pero at least na-develop naman ngayon. Hindi, tsaka pinursu mo pa din siya. So, that speaks, Kasi ano that's how I see yung understanding ko about love. Hindi siya yung tipong andyan na kagad yung feelings. I think that's something that you can develop along the way ng relationship nyo. Nade-develop yan kapag yung mga panahon na nag-aaway kayo pero by the end of the day, pinili nyo pa rin na magkaayos kayo, settle the Yeah. indifferences. So yan siguro pang Valentine special natin pagka in-invite nyo ulit. Sayang, hindi ka namin na-invite, coach. Pwede na natin i-clip Next pa year. yung Tayo mga this podcast. Father's Day special. Yan. Next Sayang. year. Ganda ng Sila, kayo nag-aabang ng mga sasabihin. Pang Valentine special na lang natin yan. But I'm very happy na nag-enjoy naman kayo sa mga sagot ko. Yeah, super enjoy. May sasabihin ka ba, Erica? Hindi, something to add lang. Parang conversation namin ni boyfriend din. Tinanong ko siya kung sigurado na siya sa akin. Like parang early on. Hi, kung nakikinig ka. Ayan. Tapos sabi niya, hindi din daw. Hindi din daw niya alam. Pero eventually, parang For me, somehow, that's a good dumating yung answer. moment, dumating yung time na parang bigla na lang na parang nag-make sense na parang, okay. Parang okay na ako dito. Parang ganon daw. Tapos parang sobrang simple lang nung sagot niya kung anong moment yon. Sabi niya nung parang nagluto daw siya ng food para sa akin. Doon niya daw Yun, na-realize. tama. Oy, ako dyan. Talagang minsan, sabi ko nga, kahit hindi mo pa na-figure out, at least there's the decision na kahit hindi mo masagot ng diretso, at least you're still trying to figure out eh. Parang nung panahon na ayos na talaga ako, eto, sobrang hindi ko makakalimutan to. Kainom pa ako noon. Isa pa lang ang anak ko. Sa loob ng kwarto nun namin sa mga nanay, um, meron kasing umattend ako noon na that time nagne-networking ako so power. So umattend ako ng seminar noon. Tumatak sa akin yung isang iniwan na question ng speaker. Like, pag-uwi mo, tingnan mo yung 4 na sulok ng kwarto mo. Tingnan mo yung pamilya mo.
whether magulang mo, asawa mo, anak mo. And then, try to ask yourself this question. Masaya ka na ba doon sa nakikita mong buhay para sa kanila? If the answer is no, then you figure out what to do. If the answer is yes, then tuloy mo lang kung ano yung ginagawa mong buhay. So bakit ko na-share to? In relation dun sa shinare ni Erica na um, it takes only that one moment na parang it will gonna flip the switch. Kaya nga mas maganda yun yung narinig mo na hindi pa sure. At least yun yung totoo. Versus dun sa may masyado kang binibigyan ng assurance na hindi, okay na tayong ganyan. Pero magugulat ka pagdating sa dulo, hindi naman pala. Di ba? Mhm. Mhm. So na yan. Meron talagang isang moment na talagang magpe-flip ng switch. And the good thing is, na-realize niya rin kaagad yun. That makes so much sense. Although, I think doon papasok yung sinasabi ni Coach Mark na dapat marunong ka pa rin mag-communicate. Kasi if I heard that, ang sakit nun. Someone told me that binastad ko siya. Kasi for me kasi, bakit may pupurso yung taong hindi mo naman pala gustong makasama in the future? So, kung ang sagot mo sa akin is, hindi ka pa sure sa akin, anong ginagawa natin dito? Naglalaro ba Mahirap tayo? talaga eh. Mahirap i-communicate yan kahit nung medyo bata-bata pa ako. Early 20s ko noon. Hindi ko mabigyan ng tamang assurance yung asawa ko. Basta lagi ko lang sinasabi sa kanya na I'll figure it out na maging maayos yung buhay natin. Hindi ko pa lang talaga alam yung sagot doon sa mga ibang bagay. Pati kahit doon sa relasyon naman namin I'm very honest na ganito, kumbaga sabi ko nga, wala pa tayo dito sa ganitong stage but let's see how we will gonna work it out. Medyo masakit sa kanya nung una kasi nga parang isipin mo sabihan ka ng lalaki na boyfriend mo pero hindi ka mahal. Medyo hindi lang maganda Boyfriend pala siguro yan. yung way nung pagkakasabi ko. Tunay naman, aminado naman ako doon. Kaya nga pag binabalikan ko kung sino si Mark ng mga early age, Nagki-cringe ka parang ba? check naman. Pero at least sabi ko nga, yun din yung yun yung nag-pave way for me um, to be the Mark that you're talking to right now. Oh, okay. So, ibig sabihin yung mga lalaking ganun, may pag-asa pa sila. Yun, if I may add. 'Di ba? Baka thinking nyo kasi wala na. Para dun sa mga tatay, let's say, na medyo hindi clear sa inyo yung vision nyo about sa family. Hindi pa naman huli lahat. Kumbaga, halimbawa, pumalpak ka man sa una, walang problema. As long as you will gonna decide to make things better, Mhm. magandang simula na yun eh. Diba? Minsan, sabi ko nga, it starts with the decision na halimbawa, kung dati hindi ka maayos, so lagi kang walang time sa pamilya, pero kung if you're gonna start to make a decision na baguhin ko na, then Mhm. yun na yung good start eh. And then stick to that commitment yun. Yeah. Thank you doon sa sagot mo. Sobrang ganda nun. Mm, Bale, yung next question natin, sige, good tayo. feeling ko, alam ko yung sagot mo dito, pero at the same time, gusto ko i-make sure. Baka Para feeling mo sa'yo, lang yun. para sa'yo, ano yung hinding-hindi mo pwedeng i-sacrifice kahit gaano ka ka-busy sa trabaho? I-sacrifice sa trabaho or sa family? Sa life. Ito naman kasi na-settle ko na. Basta I've already worked hard enough for the last 5 years to be able to give time sa family. So parang I've already done the sacrifice. Kaya this time parang I'm just only reaping the rewards na kapag may time ako or let's say kailangan ako as a father ng mga anak ko. Nandun ako like events, sobrang present ko sa kanila ngayon. So Mhm. hindi hindi kumbaga I've already worked hard enough para hindi ako malagay sa ganyang sitwasyon na I need to choose. Kasi ang hirap eh. Sa totoo lang, I remember the early days nung pag-asawa namin, ng pagpapamilya.
imaginein mo, nakatira ako sa mga tiyahin ko, tapos nandito nga misis ko. May mga times na pag kailangan ko umuwi ng weekends, tapos hindi ako umuwi because halimbawa may kailangan ako nung sa kabilang side ng family ko, or let's say sinabi sa work na mag-OT ka. Yun yung mga, kumbaga dinaanan ko na siya noon eh. Yung mga ganong sacrifices na you have to choose, work ba o family? O etong pamilya na to o etong mismong pamilyang binubuo mo. So nalagay na ako sa mga tough situations where I really need to make hard decisions. Kaya nga kung babalikan nyo doon sa kwento natin na nung nag-resign ako sa Laguna para tumira dito kahit wala akong dala. Actually, ang dala ko lang noon 500 eh. Gano'n kalakas ang loob ko minsan. Sometimes sabi ko nga, basta may makain lang kami or maitawid ko yung pang-araw-araw, pwede na. But going back, naranasan ko na. Kaya sabi ko, noon, I'll make sure that I'll, I'll gonna work hard para hindi na ako ulit malagay sa sitwasyon where I need to choose between family, business, or whatever. Kasi alam naman natin, kapag pumili ka, parehas namang importante. It's just that maninimbang ka lang alin dito yung mas matimbang eh. So yun yung ano ko, yung I think yung sagot ko doon. Mhm. Super ganda kasi sinabi mo na nag-hustle ka para hindi na siya magiging problema in the Yes, kasi future. dinaanan ko na eh. Mhm. And if hindi mo gagawa ng parahan, you will always gonna be on the same situation where you're gonna make a decision alin yung mas matimbang. Mhm. And napakahirap lagi whenever pag nasa ganung path ka where you need to choose which one to cross. For Mhm. sure, lahat naman in terms of life or career, love life, everything, napakahirap pag lagi ka napupunta sa sangang daan where you need to choose. Mhm. Agree. Sobrang agree nun. Mahirap nga yun. Lagi kang pipili. Mm-mm. Ito Pero naman, kung pwede naman pala na try to work on it so you don't have to choose, but rather than you have the freedom of options. ay, Yun yung isang pinaka-importante. agree. Masarap nga na may freedom ka sa options. Dito, Mark, kung meron kang babaguhin sa mindset ng mga tatay in general, especially sa generation natin, ano yun? In terms of ano ba, sa pag-handle ng pamilya, business, I think being a father in general, yung okay. yeah, kasi 'di ba as a whole naman 'yan kasi 'di ba pag father ka, provider ka, leader Mm, ka, and at the same time ikaw yung ang tawag dito, taga-ensure na may food every day and paano mo palalakihin yung mga anak mo. okay, So, good, yeah. sige. Siguro aside from the mindset, character should be also included to it. So, based on my experience, kasi nga going back, if we will do sa history ko, di ko naman masasabing maayos akong tatay. So, ang una ko naging mindset talaga nun is, uh, paano ko itatawid yung pamilya ko na they get to experience good things in life. So, it starts with that kind of mentality. And then, you partner it with character. Kasi doon napapasok yung disiplina. Kasi hindi naman pwedeng mindset ka lang. So, minomotivate mo lang yung utak mo. But the actions are not aligning. Di ba? So, hindi pwedeng ma-mindset ka lang. It should also be partnered with how you develop yung character mo. Kasi, sabi ko nga, yung kausap yung Mark ngayon is very different from the Mark 20 years ago or let's say 15 years ago nung nag-start kami magpamilya. So, wala rin akong disiplina noon and hindi rin ako yung outlook ko sa buhay hindi ganun ka positibo, di ba? So marami when it comes sa mindset, have a positive outlook in life, then start developing yourself kasi kung sino ka magiging tatay is laging nakadepende how you are improving.
Hindi naman kailangan pag nagsimula ka, kailangan magaling na tatay ka na, or let's say you're already the perfect father that your kids are looking up to. Remember, everything is work in progress naman eh. But as long as you're trying to develop all the necessary skills, mindset, and character to be a good father. Kasi eto naman din, kanya-kanya naman din tayong definition of how to be a good father, or how to be a good parent. Eh. Nataon lang na sa akin ang definition ko is kailangan nandun ako sa kanila, or I always have time for them. Tapos I also have time for my wife, kasi the way I treat my wife, nakikita rin ng mga bata. So, yun din yung nagiging standards nila. Diba? So, marami. So, yun yung mga certain mindset. Tapos, um, yung grittiness, pasok yan sa character. Kasi hindi naman laging kapag nasa road ka of developing yourself, hindi naman laging pumapabor lagi sa'yo yan eh. So you should have the resilience and grittiness na to stick with it until may mangyari. Kasi maraming tatay na maaring pag nasa road of development na sila how to be a good father, kapag hindi gumana kaagad sa kanila, they tend to stop. Thinking nila ay parang hindi para sa akin to. But somehow it will gonna work as long as you stick with it eh. Kasi nga, it takes time para ma-develop ka or mahubog ka eh. Yun yung mga na-experience ko for almost 15 years of marriage and being a father din. Almost 16, mga ganun. Yeah. Alam mo, Mark, napansin ko, paulit-ulit mong minention na it takes time. And once you make a decision, laging you will figure it out. Ang Yung galing. kasi yung tunay, yun yung Paulit-ulit. totoo, yun yung Aha. na-experience ko eh. Para at least kahit kayo in life, pag medyo na-atat tayo, you know na dadating at dadating siya as long as you keep on working on it. Yun siya eh. At least hindi false hope yung mga naririnig ng mga viewers natin na if they take the path to personal development, hindi ka naman automatic yung kay. Mhm. Dadaanan mo yung proseso eh. Susubukin ka dyan. Like, kung gusto mo ng mahabang pasensya, lalo kang ilalagay sa mga sitwasyon na susubukin yung pasensya mo para mas lalo siya humaba. Mag-agree kayo Yes. tatlo, di ba? Like, ikaw, if you wish to be a good father, so definitely ilalagay ka sa mga challenges to stretch you as a father. Hindi Mhm. ka naman porket pag humiling ka, yung ka eh. Lagi kang ilalagay sa sitwasyon where you're gonna learn and develop yourself until maging ganun ka. Mhm. Yun siya eh. So, have the mindset, have the right mindset and character to stand until mangyari yung mga gusto mo mangyari sa buhay. Yeah. Na-appreciate ko lahat ng sagot mo for this ano. Hindi nga ako maka-pick na kung anong favorite. Sige, kahit mag-extend tayo, walang problema. Yeah. Na-enjoy nyo, sabi nyo nga eh. Yung extension is nakadepende how you are enjoying the conversation din. Yeah. Pero so far na-enjoy kasi namin. Parang this is our way to, paano ba, release the creativity din and magkaroon ng fresh air kasi parang lahat na lang about freelancing, business and everything. So, what really goes on behind the doors na hindi nakikita ng ibang Yes. tao. Yeah, kasi kahit naman after your work kasi at the end of the day, like for example sa akin anak pa rin naman ako or ikaw tatay ka pa rin naman. So si Erica girlfriend pa rin siya. So parang what Mm. goes on behind the doors is kung sino talaga tayo. Ang Kaya social media, yeah. nakikita lang dyan kung ano yung gustong ipakita eh. So Mm. they don't get the chance to see yung back end talaga. So at least dito tayo, we are very authentic, transparent natin pinag-uusapan yung mga bagay-bagay sa buhay, di ba? Yeah, super agree. Bale, yung next set of questions si Erica. Excited ako dito kasi gusto ko din marinig yung mga sasabihin ni Erica. Okay. So 2 down, 1 more to go. Ayan, so thank you, Lay. Thank you Thank you, kay Lay. Jabel kanina. Tapos ayan, Coach Mark. So, yun, Mm. yung sobrang na-enjoy ko yung conversation kanina. Personally, nabanggit ko nga kay Lay sa chat separately na iba talaga yung wisdom ng fathers.
parang ano siya, kasi kung kunwari sa girls, ito yung perspective namin. However, yung contrast kasi nun, minsan iba yung perspective na nagbibigay ng father na parang, okay, mga hindi namin nako-consider automatically. Tapos mas practical, mas analytical, mas parang ganon. Parang ginagawa na yung Siguro dagdag complicated, na lang di natin ba? na madalas sa mga tatay, sila yung hindi masyadong emotional sa mga bagay-bagay. They are more of a Yeah. logical type person. Compare sa mga nanay na aminin natin, medyo emotional ang mga nanay talaga eh. Yes. Ayun nga, sobrang true. So, doon Tapos, nagbabalanse lahat. Si nanay ayan. doon sa emotional side, si tatay naman doon sa logical side. Yes, sobrang perfect, 'di ba? Tapos ayun, gusto ko rin yung minention mo earlier regarding dun sa mindset skill sa character. Kasi even for example, since may nasa corpo kasi ako, I mean, may background ako sa corpo, mas naka-focus sa hiring, for example, mindset tapos skill. Pero yung character, minsan hindi yun yung focus eh. Nandun lang sa kayang gawin experience-wise, tapos eventually ay masama pala ugali, hindi pala makakasundo yung the rest of the team, ganyan and so on. So parang nagsasuffer moving forward just because hindi na ko consider yung isa sa important factors, which is yung character nga. Ayan. So, Yan. na-develop lang din natin yan, yung mga ganyang bagay-bagay. Ganda, galing. So yun, first question ko sa'yo is, ano yung biggest dad flex na magiging proud ka to share with your kids or with people someday? Buti na lang na-anticipate ko to kanina habang naliligo. Na parang baka itanong to if there's one biggest flex. Siguro ano talaga, makita ko lang na yung mga bata is ready once they take on dun sa kanya-kanya nilang buhay. Kasi for sure darating at darating yung time na yun eh. So sa akin at least sabi ko nga sa misis ko, at least mai-prepare natin sila in terms of character, values, skills, knowledge. We're fine. Kasi sabi ko kahit magpayaman ako, iwanan ko ng 10 million yan or 100 million yan mga yan, but they lack the skills, the character and everything. Can go away in an instant eh. Pero yung aminin natin, pag minana mo yung mga yung tamang pag-uugali, everything, kampante ako na kahit kanino humarap tong mga to, um, kaya nilang bitbitin yung sarili nila. And for me, that's one of a biggest flex na pwede kong masabi as a father. Pag na-achieve ko yun. Plus, next siguro yung makita ko lang na komportable sila namumuhay ngayon. Kasi given dun sa naging buhay ko noon, tapos prinamis ko nga na sa sarili ko na wag ayoko nang maranasan nila yun. It's always the usual thing. Na kung ano yung naranasan natin, kung masarap siya, di paparanas natin sa pamilya. But if not, I'll make sure na hindi na nila babalikan yung part na yun. Na tipong sa akin na matatapos yun. Oh, sobrang thinking ahead. Tapos parang Oo, very yun. selfless in a way na parang priority yung kids. Kailangan Tunay naman na. independent Kasi pag sila. nagpamilya ka na, yun nga yung dating selfish na Mark nag-evolve yun eh. Kasi nga, hindi pwedeng sarili ko na lang yung intindihin ko. I need to see how things will gonna work in on the future for the family. Kasi eto rin naman, for sure, kung hindi ko aayusin, kami rin ang magsasuffer as, Yeah. as a parent. Pag naligaw sa landas yan, or let's say, hindi namin sila na-prepare in life, babalik at babalik yan tapos may problemado, di ba? Or mamaya, may mga maling decision sa buhay na it could cost a lot, di ba? So, might as well, i-prevent na namin as early as now by equipping them with the right values, character, mindset, skills. So, yun. Oh, ang So, para sa ganda. akin, yun ang pinaka-biggest flex. Kasi nga, sabi ko, kahit iwanan ko ng 100 million yan, eh kung they don't have they lack the skills and character to maintain it, di ba? Yeah. Wala. So yun siya. Ayan. So, thank you. Sobrang totoo dun. Saka parang, yun nga, parang we can live yung, kahit yung people around us ng material things. Pero kasi, kapag hindi nila kaya or hindi sila equipped to actually keep it,
mahirap din eh. Paano pag mawala yun? Paano na moving forward? Kailangan mayroon ding sense of independence and stability din na parang kaya nilang ibuhatin yung sarili nila moving forward. Yeah. And if I may share this quick story, bakit ko siya na-realize? Um, Alam niyo naman yung mga matatandang kaugalian na dapat nagmamano ka, nagpopo at opo. Di ba? So eto ngayon, sobrang strict ng lola ko pagdating sa ganyan. That is a Filipino traits or values na talagang for me dapat hindi pa rin nawawala or bit-bit pa rin ng mga younger or newer generation. Kasi way back, every time na may mapupuntahan akong bahay na iba, let's say sa kaklase ko, or let's say nung dating may pinopormahan ako noon, pag nagbe-bless ka or nagiging magalang ka, it puts you in a better position kasi ang ganda ng perspective nila sa So imagine, 'di ba? Dala-dala mo yung ganong values. Tapos malalaman nila na, syempre, in-interview na ako about sa buhay ko, malalaman nila na si Mark lumaking walang magulang but somehow the way he carries his self, 'di ba? At the very young age na ganon, medyo pogi points na siya eh. So, kaya ganon ko pinangahawakan na dapat yung mga good values, characters, dapat na ipapasa yan sa mga anak. Para pag nadala nila yan, confident tayo na kahit kanino humarap yan, hindi tayo mapapahiya. And tatanungin pa niyan, sino magulang mo? Yun yung isa sa mga biggest flex, di ba? Parang kung sino magulang mo kasi ang ganda nung pagpapalaki sa'yo. Yun na yun eh. So yun. Yan, sinong mama mo? Sinong tatay mo? So, tamo hindi nag-loading si Erica, hindi niya kinaya Hindi yung niya kinaya bigat. yung sinabi mo. Pero Ganun ba would you siya? both agree about it, di ba? Anong thoughts niyo doon? I love yung mano for me. Hanggang ngayon, pag nagmamano ako, natutuwa din yung elders. Sa mga occasions, ganyan, reunions, pag ma-attend ako tapos nagmamano. Actually, kaya nga din nagkakaroon sila ng fondness sa akin. Like yung best friend ko, ang dami niya nang dinalang kaibigan niya doon sa bahay nila. Pero ako yung pinakakasundo ng lolo-lola niya. Kasi every single time na bibisita ako doon, mamano ako. And then may dala akong kamote. Kasi matanda na sila. So, need nila ng kamote. Natatouch sila yung thoughtfulness na Those are gano'n. the small things that Mm. could really make a big impact. Yung mga hindi nakikita ng mga iba na, ay wala naman yan. But for me, it speaks a lot about who you are or how well you are raised kapag ka ganun. Agree. Kaya ano din, iba din yung ego boost ng tatay ko pag naririnig niya. O di ba? Yun nga, sinong tatay mo or sinong nanay mo or Oo. the way how you are getting compliments na, uy, ang ganda ng pagkakalaki sa'yo, marunong ka. For, for, for any parents, that's already one of the biggest flex that they can receive. Diba? Or Mhm. yun yung mga pwede nilang proud silang ipagmamalaki na kahit kanino humarap yung mga anak ko, they will gonna do well. Or maayos silang tatratuhin simply because the way how they project themselves din. Yun Super. naman din kasi, yun din yung lagi kong ini-instill sa kanila. The way how you project yourself in front of the people is the way how you will allowing to be treated. Mhm. Di ba Mhm. kung maayos ka, prominente ka, kahit sabihin natin hindi ka dugong bughaw, but somehow you can present yourself well, di ba? Kahit kanino ka humarap, di ka mapapahiya pagka ganun. Mhm. Hindi ka mapapahiya. And at the same time, iba yung for me, when we go to other countries din, they also appreciate yung Filipino warmth. Kasi tayo lang meron nun. Parang Ah, yeah. I mean, sa mostly naman, Southeast Asians, sweet. Pero every single time they go here, they always say the happiest country that they have been in is Philippines. Kasi grabe daw yung hospitality natin. Yun nga, it starts with the mano. Kasi wala namang ibang country na gumagawa nun. yun.
And for us, in a Filipino way, that's our sign of showing respect. Mm. Diba sabi nga nila, in order for you to earn people's respect, you somehow need to give it first. So yung simpleng pagmamano mo lang is already one way of showing respect right away. O yung pagpupo at opo mo, di ba? Yan yung mga tinitingnan ng mga sinauna or mga nakakatanda. Yan. Mhm, mhm. Yeah, so sana nga hindi siya mawala yung kasi I also like the po at opo. I also like that. Nahirapan lang ako i-balance siya sa hindi ko alam kung nakaka-relate si Jabel. Nahirapan ako i-balance siya sa negosyo. Yung po at Yun, opo. may times na I agree with that. Kumbaga, Yeah. kailangan mong baguhin dati kasi lalo na pag local lang client mo, you get to talk with them na minsan nadadala mo masyadong sobrang respective, di ba? So, Yeah, natututo yeah. ka naman balansehin talaga. Mhm. And meron din akong binibreak, sa akin lang naman to personally, kasi hindi ko nagustuhan yung big organizations na nagkakaroon ng barrier yung, kasi nga overly respectful ang Filipinos. So hindi ko gusto yung just because manager mo siya or mas matanda siya, then you will be uncomfortable to voice out yung ideas mo, yung opinions mo because you always have to walk on eggshells. So as much as possible, hindi ko gusto gumagamit ng ma'am, sir. Kasi parang yun yung nag-draw ng line sa akin before. Na pag ma'am or sir, hindi ko alam baka sa akin lang yun. Ang hirap mag-speak up or hindi ka masyado papakinggan because there is a superiority complex. And like, kaya ako din, hindi ko din gusto na tinatawag ako ng ma'am, ate, ma'am. Kahit mas matanda or tingin nila is mas mataas yung professional level. Sinasabi ko, bakit mo ko tinatawag ng ma'am? Pwede bang lay na lang? Kasi parang feeling ko meron tayong barrier if you do that. So, hindi din ako comfortable kasi ako mismo hindi ko gusto na meron tayong, alam mo yon yung nagsiseparate sa atin just because you're higher in terms Ay, of gusto ko yan. rank. It only shows humility. Mhm. I think that's something na natutunan ko rin na kung ano man yung title mo or the way that you are being treated is just simply because of that title. Yeah, Tanggalin yeah. natin yung titulo na yan, balik ka pa rin na sa normal person, di ba? So, yun, Yeah, yeah. parehas tayo. Ganyan ko rin siya tinitake. Parang, whenever people are looking up to me like, oy, si Mark, yan yung coach siya, ganito, ganon. Lagi ko lang sinasabi sa kanila na, ito yung role ko. So, sige, nandyan lang yan. But kung tatanggalin natin yan, ito pa rin naman si Mark eh. Wala naman nagbago eh. Mm. Natuto lang. Yes, and hindi ko din kasi gusto yung personally sa experience ko, hindi ko nagustuhan yung attitude ng mga taong gusto nila mataas yung tingin sa kanila. So, sabi ko sa sarili ko, I would never be that person. Oo, okay Hindi yun. ako, hindi ko gusto yon. Hindi ko kasi gusto yung feeling ng nagdo-draw ka ng line sa atin just because tingin mo super taas ng item mo or ng profession mo. When in fact, at the end of the day, para-para lang naman tayo ng kinakain. Wala tayong Yun. pumupuntang CR para dumumi and And, everything. So and parang, I yeah. believe na there will always gonna be a situation where uh, hindi ka kailanganin yung title mo and Mm. ma-humble ka ng situation na yun. Kaya nga sabi ko, um, kung ano man yung mga na-achieve natin sa buhay, wag na lang natin ilagay sa utak. Mm. Kasi nga, ito yan na, I met a lot of people na ginagaya ko sa kanila yun. Marami akong namingit ng mga humble people, the way yung humility nila, ina-adapt ko yun. But I've also seen people na medyo may ere na. Pero sabi ko nga, ang hirap niyan once pag hinumble ka na ng pagkakataon. Minsan mareremind ka na, ito ka pa rin. So as much as possible, kung as early as now, simple ka lang, humble ka, para kahit subukin ka, hindi siya ganun kasakit kasi you will always gonna be reminded of who you are, where you are, and it keeps you grounded. Parang sabi ko nga, ito yung quote ko dyan eh, mata sa langit, sa lupa. So, it will always gonna remind me na whatever I achieve in life, um, I will still gonna be the mark na
Ito pa rin, yung simple lang. Chill lang sa Getty, di ba? Mhm. Yan, andito na si Erica. Nabuhay na ulit Yes! siya. Naka-move Ikaw on na siya talaga sa iniintay sinabi Hoy! mo. namin. So kahit mag 3 hours tayo dito, okay lang. Grabe. Pero nakikinig ako dun sa conversation niyo earlier to like add lang input. Kasi sobrang tagal ko sa corporate, mga siguro 8 or 9 years na ata ako corporate. Nung first year ko sa corpo, yung VP namin, sobrang galit na galit siya sa aming mga newly hired. Wag daw namin pinopo lahat daw ng tao niya. Wala daw kaming ipopo. So parang yung encounter na yon, hindi kasi parang ayaw niya na uutusan kami or parang magtimpla ng kape, ganyan, mag-e-errands, ganto ganyan, para dun sa mga tao niya. So, ayun, sinermonan kaming lahat dahil ayaw niya na kahit sa email, ganyan, wala ko daw magpopo sa amin. Maliban sa kanya. Hindi, pero yon. I mean, So, di ba, joke it lang yun ah. leaves a bad taste or a bad impression about that person kapag ka ganun eh. Parang doon na mako-question yung leadership mo or how the way you are doing your leadership. So yun siya. Sobrang Sige. true. Ayun, sige. Thank you for patiently waiting Oo sa akin. naman. Sabi ko hindi Ang pwedeng sila isip nasagot ko, ko, ikaw hindi eh. ayan. So, yung next question, ikaw, Coach Mark, paano mo gustong pinapakita na, hindi, baligtad pala, paano mo gusto na your family shows appreciation para sa'yo? Ah, sobrang normal na eh. Yun nga, babalik tayo dun sa there's one thing na nakatulong sa akin. Hindi ako masyadong ma-expect na tao or nililesen ko lagi yung expectation ko. Hindi ako masyadong naghahanap ng kung ano yung wala sa akin. I just only try to appreciate things na kung ano yung meron. But somehow, when I started to change into that kind of perspective, it becomes natural or automatic na syempre dahil tinuturuan ko yung mga bata how to appreciate, natututo ngayon sila without me even asking for it. Kasi nga ito mahirap eh. Once you start asking for it, it becomes a habit na hahanapin mo lagi. Every time na may gagawin ka, you're gonna expect something in return. Yun yung sa experience ko. But when I did this na parang tinuturuan ko lang sila na be grateful about life, be grateful about what you have. Kasi syempre may bata pa yung mga yan eh. May mga times na hanapin nila kung ano yung wala sa kanila. Given yan, ganun din tayo eh. Di ba? So, nagiging gabay lang din ako sa kanila na learning how to appreciate life, di ba? And sabi ko nga sa inyo, sobrang automatic. And napapractice namin yung values na, halimbawa, yung mother nila, I always tell them to appreciate it kapag pinagluluto kami. Kasi kako sabi ko sa kanila no, nung bata ako, wala kaming ibang choice kundi ipagluto yung sarili namin. Di ba? So it becomes normal. Kaya nga kung babalik tayo, how the way I wanted to be appreciated, hindi ko na inaas eh. They are automatically giving it. Kaya nga parang um, sobrang okay. Kumbaga, I'm already living the life that I want right now. Ito yung Nakakatuwa. life na na-envision ko. Yun. Yun siya eh. And I think it's still a work in progress. Kumbaga sa akin, uh, it should be on a continuously basis na ini-instill ko sa kanila yon. So yun yung na-appreciate Na, nila and I can say I nabibigyan nila ako ng letter. So ito yung pangalawa kong babae, I didn't ask for it pero lagi kong tinatabi yun o pinagawa niya ako ng letter. No, birthday ko. And take note kasi kaka 40 years old ko lang. So it's a 40-year-old yung ayan, tamo, hi pa, 40 ang ka na. sweet. Ang bilis talaga ng araw. So Sweet. see, I didn't ask for it. Kumbaga parang eto kasi yan eh. Nung natutunan ko yung law of reciprocity, automatic nagre-reciprocate yung ginagawa ko eh without even asking for it eh. So yun siya talaga. So marami akong mga letters, tabi ko yan, yung mga appreciation from them. Yun. Yeah, ang ganda. Parang literally na may beauty sa simplicity, no? Parang mas, yung Mismo. satisfaction natin or contentment in life,
Yun talaga yung parang joy eh. Mm. Then sabi ko nga, it reciprocates eh. Gawan mo sila ng maayos. Gawan mo na mabuti to the point na they have no choice but to appreciate it. Yeah. Ang ganda. Ayan, ito na pinaka-aantay ni Leia at Jebel. Char. Hindi, joke Meron lang. pa pala magic question ha. Sige, go. Para sa'yo po, ano yung qualities na sana hanapin ng kids mo, especially yung panganay nyo, ganyan, na sa Okay. magiging future partner nila? Okay, good question. Kasi nga, I'm at this stage na, eto ha, as a parent, each stages ng mga anak namin, we're adjusting on it. Kasi di ba pagka halimbawa yung toddler stage, ang way of parenting dyan, basta mapakain mo yan, mapaliguan mo yan, goods na yan, which is part naman ni Mrs. Sa akin naman, as long as I can make food on the table, lahat ng mga kailangan is nabibili, okay na siya. But somehow, as they grow along, matanda yung mga yan, nag-iiba yung parenting approach. May inattendan akong seminar dyan or may pinanood akong seminar about it. Doon ko nga naintindihan na you will now gonna wear a different hat this time. Yung parenting na, syempre, dahil nga nagmamature sila, yan na, nakikipag-communicate na kami. So, lagi ko lang sinasabi dun sa dalawang babae na dadating yung point na pipili rin kayo na magiging partner nyo. So, kahit hindi yan ganun kayaman, pero at least, sabi ko, may gustong mangyari sa buhay. Di ba? May makikita mo na kahit ba sabihin nating basurero yan, pero kung ang pangarap naman yan, di ba, maging presidente, di ba? Kumbaga, kasi yun ako nun eh. Parang sabi ko nga, hindi ko rin naman alam ang buhay ko ng but somehow, sabi ko, hindi ako pwedeng ganito lang. So parang yun yung inaano ko sa kanila na ah ganyan yung mga pipiliin nyo. Plus, yun nga, I set the standards. Like, ako yung nagiging role model, the way how I treat their mother, tapos how the way I treat them, na parang every day, if I get the chance, I always tell them na gaano ko sila kamahal. Kasi dati hindi nagagawa sa atin yun eh. Kumaga lack of communication. So, parang naisip ko noon, ito yung kinalabasan ng batang kulang sa pagmamahal. What can I produce kung yung mga bata lumaki ng busog sa pagmamahal? Yung mga ganon. Oh, ang Di ba? ganda. So parang I think kung sa ganon pa lang, everything will gonna take care of the rest para sa kanila. Tipong for sure matututong pumili yan kahit hindi ko nabigyan ng maraming pointers, di ba? So yun yung parang naging benchmark ko how the way they will gonna decide kung sino yung pipiliin nilang partner in life, friends in life, kahit kaibigan. Lagi ko silang tinuturuan like, kasi yung natutunan ko as a street smart, download ko rin sa kanila na paano pipili ng kaibigan or paano mo i-develop yung sarili mo para kung sino ka. Kasi yun din yung i-attract mo eh. Lagi ko sinasabi sa kanila eh. Like ito, sa bunso kong lalaki. Sabi ko, pag palaaway ka, automatic ang ma-attract mo yung mga estudyante rin na mahilig sa away. Di ba? Pero kung somehow, i-ano mo na steady ka lang, palakaibigan ka lang, pero marunong kang pumili ng didikitan mo, naiiwas mo yung sarili mo sa mga gulo, yung mga ganun. So, hindi lang ako nagkukulang ng paalala at this point. Yun yung parang nakita kong effective parenting pagdating sa ganitong stage of like sa teenagers. More on paalala lang talaga and then explanation why. Kasi nga, andyan na yung stage na curious, may times na they are now wanting to explore or to understand things in life. So tayo, parang hindi ka na ma-curious, kwento ko na ano yung mga possibilities sa mga ganyan. So yun, wala kaming iniiwasan. Talagang pag kailangang upuan, pag-usapan natin. Yun siya eh. Hindi ko tinitreat na kesyo bata ka, hindi mo pa abot. Hindi. Kukwento ko na ngayon. Eventually, kung hindi mo man ma-digest ka agad, magme-make sense naman yan sa'yo in time. At least dadating yung point na, eto kasi yan, naisip ko rin, at least dumating yung point in the future na, ay, naturo sa akin to, ay, napag-usapan namin to,
ngayon nagme-make sense sa akin yung mga sinasabi ng tatay ko. Mga ganun. Like, dala-dala nila hanggang ngayon. Yun eh. Kaya, sobrang impactful ng ngayon ko na-realize, parang sobrang impactful ng parents natin talaga as role model, no? Medyo, Really. whether mabuti or hindi, like parang may good or bad naman with anything, parang sobrang grabe yung influence nila kung paano tayo nag-end up. Kasi halos kalahati ng buhay mo sila ang kasama mo eh. Totoo din Nasa naman. isang nasa isang bubong kayo eh. So parang ganun ko siya nakikita kung bakit ganun ka-importante or bakit ganun kalaki yung impact niya. Sa araw-araw na gagawin ng buhay na nyo sa family, kayo magkakasama sa loob ng bahay eh. So might as well kayo na rin yung mismo, kumbaga, kaya ako naniniwala na the parents are their first role model talaga. Ayan, sobrang thank you. Nasa last question na tayo finally. Sige Ay, ito na. na. Ito, last question sa'yo. May message ka bang gustong i-share para sa mga aspiring freelancers or even kung gusto mo sa fathers na nakikinig netong recording neto? Sige, siguro ano lang naman, hindi naman din kasi nga, for me, I can say hindi pa rin naman ako talaga yung perfect dad or ideal dad, but it's more of, ang message ko lang siguro as a father, alam na naman natin yung role natin as a father. So siguro, continue to envision ano ba talaga yung buhay na gusto nyo sa family. Kasi yun yung parang magiging northern star or guiding light nyo to keep on getting better, improving in life in terms of financially or spiritually, emotionally, di ba? So, para naman dun sa halimbawa mga fathers natin na listeners na somehow still trying to build or inaayos pa nila yung sarili nila, okay lang yan. Kung naririnig mo man to para sa iyo to, you'll definitely gonna figure it out. Ang importante lang, have the conviction and commitment na maging tatay talaga. Yun lang din naman yun eh. Everything will gonna follow as long as you have that commitment eh. Kasi for sure, ang pagiging tatay naman hindi madali. And then, if I may add din, since this is a Father's Day special, shout out din dun sa mga single mom na nagpapakatatay. Para sa kanila rin to. Kasi sabi ko nga, lumaki akong walang magulang so ay naranasan ko lahat eh. So I really admire those single mom or single dad na nire-raise yung family nila and children na mag-isa. Kasi imaginein mo nanay ka na tatay ka pa. So dalawang roles yung ginajuggle mo. Yun lang maging nanay mahirap na eh. Kaya huwag kayong magtaka kung minsan ng mga nanay natin bungangera eh. Well, kasi nga 24/7 sila na yung role nila is 24/7. Unlike ang mga tatay pag natapos na yung trabaho parang okay na eh. So yun yung ano ko, para naman dun sa mga single mom na nagpapakatatay, good job sa inyo. Di siya madali but somehow um, ginagawa niyo pa rin ang paraan para maitawid yung buhay niyong mag-ina. So para sa inyo rin yan. Para sa inyo rin po ito. Yeah. Yun Ayan, lang ang naman, nothing ganda. special. Basta talagang coming from a heart as a father din, yung message. Yay. Sobrang thank you, Coach Mark, Oo dito. naman. Welcome, Ayan. welcome. Sobrang na-appreciate ko for answering the question. So, for the next part, I will turn over na the next part kay Lay. Ayan. Thank you. Kamusta naman kayong tatlo? Okay naman. Kasi sorry Yeah. naman kung medyo na-break ko yung time limit nyo. Okay lang. Okay lang. Okay lang, Coach. Magre-recap lang tayo and then later yung closing. So, meron akong top 3 na nagustuhan sa sinabi mo, Coach. And then, uuna, yung once you make a decision, everything falls into place eventually. You will figure it out. Pero yun nga, it takes time. Kaya, nagustuhan ko siya kasi totoo yun na ang dahilan kasi kaya hindi agad nakakapag-decide ang tao is out of fear na paano kung what if I can't figure it out? Pero actually, you can figure it out So kasi eventually. instant result eh. Mahirap pag Yeah. nag-rely sa instant result. Yes. So
lagi kang madidisappoint. The second coach, yung there is hope. Yung situation mo today, mag improve ka pa. Kung sino ka today, mag evolve ka pa. And it takes time, kaya kailangan lang may hope ka dun. Especially for fathers, kasi sinabi mo dito na hindi ka nagsimulang mabuting ama. Pero it didn't end there. So, Oo naman, di ba? there Yun. is hope. So, yeah, kasi may kilala ako na Lagi. parang hopeless na siya. So, parang, like, as a dad, like, yung parang pagiging role model niya, parang medyo hopeless. Pero there is hope. So, parang nasa sa kanya na yun. Kung paano niya iti-treat yung hope na yun as a hope. So, Yun. and At then, least kung yeah. meron mang natitirang pag-asa, panghawakan nila. Kung sakaling marinig man nila ito, at least baka sakaling makatulong, it could create a small spark na, ay, pwede pa pala. So, sige. Yun naman Yeah. din talaga yung pinaka-goal din nung interview natin today. Ang Di ba? ganda. Yeah, and then yung third coach na favorite ko is, as a parent, ikaw yung role model ng mga anak mo. So everything that you will do will set an example about what's normal or not sa kanila. Tas either it will be an inspiration, ikaw maging inspiration ka, or magiging lesson ka that they will Trauma. learn from. Mapili ka lang naman eh. Kaya Yeah. inspiration ba o trauma yung ibibigay mo, di ba? Yun. Ang ganda ng mga sinabi mo, Coach. Lalo na na-touch ako dun sa, kasi kami ni Erica, broken family kami. So, both are, parang naranasan namin na single mom yung mommy namin and single dad yung daddy namin. So, nakarelate kami dun sa, sinabi mo na tatay ka na nagpapakananay. Na-experience ko yun sa dad ko. And sa mom ko, yung nanay ka na nagpapakatatay. So, parang, thank you dun. Thank you dun, Coach Mark. Ayun. So, Welcome. yeah, that's all for me. Ngayon, Javel, you take over na. Yan. Thank you so much, Coach Mark, sa lahat Oo ng mga naman. stories, lessons na shinare mo sa amin. Actually, yung standards ko ngayon, parang tumaas lalo. Gumanon siya. So, Nako, sa future jowa ko, papanood ko tong episode na to sa kanya. Tapos, may exam kami after. assessment, no? Well, sabi ko nga parang qualifying form lang yan. Pag umabot siya sa dulo, high chances di ka na nagkamali doon pagka ganun. Yes. May pa-exam tayo. So, kung Oo. mapapanood naman to, ayan, prepare. So, ayan. So, before we end, Coach, saan ka ba namin pwedeng i-follow? May mga upcoming projects ka ba or programs this season? Wala naman, but more of if they want to follow me, pwede nyo akong makita sa LinkedIn. Just look for my name, Mark Puy, or sa Facebook, you can connect with me. Siguro wala namang promotions kasi nga ang goal lang naman natin dito is to chill, talk about life and fatherhood, di ba? And give value. Yun lang naman. I love it. Wala muna So, tayong ayan, guys. benta-benta. Thank you talaga, Coach Mark. So, ayan guys, paki-follow na lang si Coach. I-flash na lang namin sa screen yung kanyang socials. And thank you ulit, Coach, for being with us today, and to all the fathers listening. We see you, we appreciate you, and we love you. Please don't forget to follow our podcast and our pages at MJN.Social Suite on all platforms. We share social media tips for freelancers and entrepreneurs. That's it for today. Big hugs and happy Father's Day ulit. Thank Yeah. you!